Dekada 90, Sibuyan, Romblon. Mapagpalang araw sa inyo, lalo na sa mahal nating tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mila. Nagkaroon ako ng karanasan na masasabi kong hanggang ngayon, bangungot ito sa pagtulog ko. Katunayan ay hindi lamang ako kung hindi pati ang buong pamilya namin. Panganay akong anak at matagal na sundan. May diferensya daw kasi itong nanay ko sa matres. Nabuntis ito pero 14 na ako sa taong nabanggit na ito. Alagang-alaga ko ang nanay ko noon na itago na lamang natin sa pangalang Gina. Habang ang tatay ko naman, si Roman. Naging maselan kasi ang pagbubuntis nito. Kung ano-ano na lamang ang nararamdaman ng nanay ko. Minsan suka ng suka, pero may dalas ay masakit ang kalamnan at nilalagnat pa. Sa kabutihang palad ay nakakayanan naman ito ng aking ina. Ang sabi ng doktor ay epekto lamang daw ito ng pagdadalang tao. Hindi pinapainom ng matatapang na gamot ang nanay. Salip ay yun lamang mga pangkaraniwan. Pero inaalalayan ito ng mga bitamina. Nagdadalang tao kasi at baka mapinsala ang bata o hindi naman kaya malaglag ito. Madalas kasing nakukunan ng nanay ko at hindi umaabot ng 4 na buwan. Pero sa puntong yun ay lumobo na ang kanyang tiyan hanggang sa mag-6 na buwan na ito. Nagpapasalamat nga ang tatay noon dahil kumakapit umano ang bata. Ako naman ay nakabuntot lagi sa nanay ko. Ako lamang kasi noon ang inaasahan niya sa bahay. Nakakaliban ako noon sa eskwela kapag may karamdaman siya. Hindi naman pwedeng si Tatay De ito ang kumakahit sa trabaho. Kapag siya pa ang nag-alaga, tiyak pundi na ang pamilya. Ang bahay namin noon ay malapit lamang sa sentro pero makahoy at magkakalayo ang kapitbahay. Siguro ang pinakamalapit lamang ay ang bahay ng mga lolo at lola ko, na ang nakatira naman ay tiyahin kong si Tia Nani, kasama ng kanyang pamilya. Si Tia ang bunso at huling nakapag-asawa kaya siya ang nag-alaga sa bahay na kumon. Ang ikinatatakot ko lamang noon ay tuwing gabi. Paano ba naman kasi? Parang ginagambala kami ng kung anong nilalang. Talagang hindi ko maitatanggi na kahit hindi pa ako nakakasilay. Naniniwala ako sa aswang. Dahil maging matunog ito sa lugar namin. May pamilya o manong lumikas galing sa Panay at tumira ito malapit sa lugar namin. Ang pamilyang ito ay mga aswang umano. Hanggang haka-haka lamang nun pero mula kasi nang lumipat ang pamilyang yon, lumaganap ang aswang. Kaya yon, naging sarado ang pag-iisip ng iilan. Pero wala namang ebidensya kung kaya hinahayaan lamang ang mga ito. Hanggang sa pagpapakita lamang kasi at napapadaan sa isang lugar. Pero sa isip ko nun, yung nararamdaman ko tuwing gabi, hindi yun normal. Paano ba naman kasi? Bigla na lamang magkakahula ng mga aso. Naririnig kong nagtatakbuhan ng mga ito sa labas, magpupulasan. Tapos ay magkakaroon ng katahimikan. Kasunod na noon ang kakaibang tinig na waribay na ipit na biik nun. Hindi ko naman ginigising ang nanay ko gawa ng kapag nagising ito, hindi na nakakabalik pa sa pagtulog. May insomnia si nanay, kaya pinapangalagaan din namin pati pagpahinga niya. Si tatay ay lingguhan lamang kung umuwi. Naroon ito sa kanyang trabaho naka-stay-in. Yung huning yon, parang nasa likod lamang ng tenga ko. Malakas at nakakapanindig balahibo. May sabi-sabi pang kapag malakas umano ang huni ng aswang, nasa malayo ito. At kapag parang bulong na lamang ang ibig sabihin, nasa malapit lamang yon. Pero hindi ako naniniwala doon. Kasi kapag naririnig ko ang huni na yon ay nakakarinig din ako ng yabag ng tao sa labas ng bahay.
Yun bang parang may napapadaan? At sa mismong kiliran ng bahay namin, dumadaan ang kung anong yon. Gawa lang sa karaniwang kasangkapan ng tirahan namin. Kalahati ng dingding semento at ang kalahati patungong itaas, amakan. Habang ang bubong naman namin ay gawa lamang sa pawid. Nasa loob lamang ang banyo. Nakadugtong lamang ito sa kusina. Pero ang dalawang silid ay nakaangat sa lupa nun. Bali inabunuhan lamang yon para iwas na rin sa tubig baha. May aso kami na nasa bulwagan, nakalagay at nakatali ito sa poste kung saan nilagyan ng tatay ng ilaw. Sinabi ko kasi kay tatay na parang inaaswang kami gabi-gabi nun. Kaya hiniram niya ang aso ng tiyahin ko. Pero mantakin nyo, parang wala din kaming bantay. Kapag nararamdaman kong may aswang, yung aso lamang namin ang hindi kumakahol. Samantalang yung sa kapitbahay naman ay hindi na magkamayaw ito sa kakakahol nun. Nakalubog lamang ang aso namin sa lupa. Nawari ba'y mahimbing pa itong natutulog. Si tatay naman noon ay dumulog na daw sa isang albularyo. At yun ang bili ng tatay ko. Bago pa ito bumalik sa trabaho. Yung itak umano na nakasabit sa kusina. May karga umano ito ayon sa kanya kasi nilagyan ng orasyon at pinahiran umano ng lana. Himag umano ang tawag sa lana at kapag nakatama ito ng aswang, hindi umano maghihilom ang sugat nun. Basta yun lamang ang sabi sa akin ng tatay. Niloko ko na lamang ang sarili ko noon at pinilit maniwala. Dagdag pa ng aking ama ay magtiwala lamang ako sa sarili at huwag iisiping babae dahil kahit babae, kayang protekta ng sarili nun. Basta tapangan lamang daw kapag may nagtangkang kung sino o kung anuman. Isang gabi, kung hindi ako nagkakamali, araw yun ng linggo. Tandang-tanda ko yon dahil nagsimba kami ng nanay noon. At nagkataon na hindi umuwi ang tatay ko kasi hinahabol ang overtime sa linggo. Kahit papano'y dagdag kita din yon. Kinagabihan bandang 11:00. Yun na naman. Kahulan yung mga aso sa labas. At syempre, natutulog ang aso namin noon. Sinubukan kong sumilip sa siwang ng amakan. Ang makikita dito ang bulwagan namin na kung saan may ilaw. Kitang-kita kong may pumasok sa bakuran. Tao lamang ito pero hindi ko maaninag ang mukha. Gawa nang nakatabon ang mahabang buhok nito sa mukha nun. Yung aso namin dinaanan lang. Wala na syempre. Kagad ko nang naisip noon na may kakaiba sa taong ito. Yung aso namin kapag may hindi kilalang tao ay kumakahol ito. At sa mga sandaling yon, napapaisip ako na maaaring hindi normal na tao ang dumaan na yon. Minanipula ang aso namin at ito ang ginagawa niya sa tuwing bumibisita sa bahay. Gusto kong gisingin ng nanay ko kaso naawa ko sa kanya. Hindi ko na lamang siya dinistorbo. Kumuha ako ng itak. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng tapang noon na para bang nadesperado ako dulot ng pagkabanas sa paulit-ulit na pagbisita noon. Matapos ko makakuha ng itak, binuksan ko ang pinto sa may likod. Galit na galit ako noon na para bang gusto ko makipagpatayan na lamang. May ilaw naman sa likod pero wala akong nakikitang nilalang. Umabante pa ako ng lakad, pero wala talaga. Yun nga lang, sobrang baho. Ang baho at halos maduwal pa ako nun. Halong bantot ng ihi at parang dumi ng kung sinong tao o hayop. Basta ewan, nakakadiri talaga. Hinanap ko pa kung saan nanggagaling ang baho niyon pero parang buong paligid ata yung amoy. Wala naman ako makitang pinanggagalingan. Basta doon lang talaga namumula sa bahay. Bumalik ako sa loob
Ikinandado ko ang pinto. Nagtungo ako sa tabi ng nanay at muli kong sinilip ang siwang na amakan. Dito ay nakita ko ang aso namin na nakatayo na pero bahag ang buntot nito at nakatingala. Wari ba'y may nakikita ito sa bubungan namin? Kaagad naman akong tumingala hanggang sa naisipan kong tila humpak ang patpat na pinapatungan ng pawid. Para bang may mabigat na bagay na nasa itaas nun. Umalog pa bahagya ang mga haligi at doon napapaisip ako na nasa bubungan ang bisita namin. Tinabunan ko ng kumot ang nanay ko. Tapos ay minasdan ko lamang ang bubong. Kahit ngawit na ngawit ako ay pinanatili ko ang paningin ko sa may itaas. Maya-maya pa, napansin kong gumalaw ng konti ang pawid. Yun bang humawi na parang kinalikot ng daliri? Ganon na ganon. At sa pagkakataong yun ay umabot na sa loob ng bahay ang napakabahong amoy. Napakaalinsangan din. Hindi ko alam kung bakit. Pero mainit talaga na para bang may paparating na ulan. Di ba kapag may bantang ulan sa mahabang tag-init, napakaalinsangan. Ganon. At nahihirapan din akong huminga. Hindi dahil sa baho, kung hindi napakabigat ng presensya. Nawaglit lang ng saglit ang tingin ko sa bubong. Pagbalik ko ng silay dito, nanlaki ang mga mata ko. Paano ba naman kasi ay may unti-unting bumababa na mga hibla ng buhok? Tama kayo nang narinig nun. Buhok yon. At kung hindi ako nagkakamali ay tila ba buhok ng isang babae. Gumagalaw ito na parang may sariling buhay. Hindi ako nakagalaw. Inaantabayanan ko lamang ang pagbaba ng buhok na yon. Sa mga sandaling yon ay nabasag ang paniniwala kong dila ang ginagamit ng ganong nilalang para mamiktima. Hanggang sa tingin ko ay maaabot ko na ito. Doon ay nagbuntong hininga ko at galit kong hinablot ang buhok na yon. Pumulupot ito sa mga kamay ko kasabay ng pag-angil na naririnig ko mula sa may bubungan. Wari ba'y galit na aso ito sa bubungan? Ang nanay ko noon ay nagising na. Sumisigaw ito habang nakikita akong pinupuluputan ng mga buhok na yon. Kumapit ako sa dingding at marahan akong umakyat. Sinaksak ko ang bubong ng itak. Dito'y kumawala ang buhok at narinig kong nagsisisigaw ang nilalang. Pansin ko pang tila gumulong ito pababa at nalaglag sa may lupa. Alam ko yon dahil narinig ko ang pagkalabog pero hindi ko tinangkang lumabas. Nagtanong ang nanay ko kung ano daw yon at ang sabi ko naman, aswang. Maya-maya pa ay dito na kumahol ng kumahol ang aso namin. Batid ko noon na tinamaan ng nilalang. Dahil ang itak ay nakita ko ang dulo nito na mamasa-masa. Habang kumakahol ang aso ay doon pa ako naglakas loob na sumilip sa kung saan nalaglag ang nilalang na yon. Nakita ko pang ang mga tanim namin ay nagkasira-sira noon. Doon kasi nalaglag sa lagay ng mga paso at orchids. Lokong aso to. Saka palang tumapang nang wala ning aswang. Wika ko sa sarili ko noon. Umiyak ang nanay pero pinakalma ko ito. Ang sabi ko'y umalis na yon. Mas natakot pa siguro ako noon para kay nanay, lalo na nang makita kong tila nangangatog ang katawan niya. Baka mabinat at malaglag ang kapatid ko. Mabuti na lang hindi. Himalang nakatulog naman ang nanay ko. Kinabukasan, sinuri ko ang paligid ng bahay. Umaga ito at ang nanay ko noon ay parang ayaw lumabas. Ilang saglit lamang ay may bumisitang matanda. Lalaki ito. Kilala ko. Si Tatay Buning. At ilang distansya lang ang bahay nila mula sa amin. Nagulat ako sa sinabi niya. Mila,
Anong nangyari kagabi? Nabasag yung botelya ng lana. Natitiyak ako may ginawa ang aswang na yon. Po, ano po? Hindi ko maintindihan. Sagot ko sa kanya. Ako ang nilapitan ng tatay mo. Nilagyan ko ng laso ng itak para sa aswang. Anong nangyari? Doon ko palang napagtanto na itong si Tatay Buning pala, ang sinabing albularyo ni Tatay Roman. Sa pagkakaalam ko ay hindi naman tanyag ang matandang ito. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman. Ayon sa kanya, mahirap umanong ipaliwanag, pero sagutin ko mano ang tinanong niya. May ginagawa ba ang nilalang na yon? Noong mga nagdaang araw kasi hanggang sa pagkulo lamang ng langis ang nakikita niya. Pero nung nakaraang gabi, nabasag na ang bote. Na ibig sabihin noon ay kumilos na ang nilalang na ito. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nagtaka ako pero ilang saglit lang. Pinaliwanag ko ang nangyari. Detalyado yon at dagdag ko pa. Buhok ng aswang ang nakita ko na unti-unting humahaba pero hindi ko nakita ang nilalang. Natamaan ko siguro yon ng pagsaksak ng itak, kaya nagsisisigaw at nalaglag yon. Tinuro ko pa kung saan ito nalaglag. Sa puntong yon ay napailing si Tatay Buning. Ang sabi pa'y ang tapang ko daw. Hindi pa siya minsan nakakita ng babae na kayang makipagbuno sa isang nilalang. Sa pagpapatuloy ng matanda ay ipakita daw sa kanya ang itak. Kaagad ko namang kinuha ito. Inabot sa matanda. Pagkabunot mula sa taluban, nanlaki ang mga mata ni Tatay Bunig. Tinamaan ko daw ang aswang at mukhang malaki ang pinsala nun. Ako sa pagkakataong yon nagtaka. Alam kong tinamaan gawa ng mamasa-masa ang dulo ng itak. Pero ngayon ay iba na ang nakikita ko. Parang nasunog ang dulo ng itak. Nagpupugis-pugis ito na wari ba'y balat ng pritong isda. Kakaiba pa ang amoy. Parang katulad noong naaamoy ko sa paligid kagabi. Tingnan natin kung taga rito lamang ang aswang. Malalaman natin yan. Tiyak ilang araw ngayon ay may mamamatay. Kung hindi naman may mamamatay, may lilikas. Wika ni Tatay Buning. Nagtanong naman ako kung ito ba yung bagong santang pamilya. Pero kumunot ang mukha ni Tatay Buning. Ang sabi nito ay huwag umano akong makabintang dahil hindi ko alam kung sino talaga ang aswang. Baka ginamit lamang ng lehitimong nilalang ang pagtira ng bagong pamilya dito. Para silang pagbintangan. Mauutak umano ang mga nilalang. Minsan niya nang binisita ang bagong salta. Hindi man siya kinakausap, pero wala naman daw siyang nararamdaman sa mga ito. Baka nahihiya lang umano dahil sa pinagbibintangan nga lang sila. Ayon pa kay Tatay Buning, sa bahay lang muna daw namin siya. Mga 2 araw siyang naririto. Gawa ng posibleng may babalik pa pero hindi na ito yung napatamaan ko. Napangisi naman ako sa pagkakataong yon. Tiyak na may kasama na ako sa bahay. At kahit papano, makakatulog na rin ako ng mahimbing. Ilang gabi na kasi akong puyat at iniisip kong babawiin ko na lamang ang tulog kapag nairaos ng sanggol. Natapos ang pag-uusap. Pumasok ng bahay si Tatay Buning. Sinuri ang nanay. Nagtanong pa ang matanda kung may masama ba sa katawan ng nanay ko. Umiling naman si nanay. Ang sabi niya ay ayos lamang siya. Nagtanong pa kung babalik pa ba ang nilalang. Hindi kumibo si Tatay Buning. Ngumisi lamang ito at nagpaalam ng umalis nun. Kinagabihan ay dumating si Tatay Buning. Kasama pa nito ang apo na sing-edad ko lang. Si Kaloy, kababata ko at madalas nakakalaro ko nun.
May pagkakomedyante ito at manang-mana sa tatay ni Kaloy. Ang sabi nito ay pakawalan na lamang umano ang aso namin. Kapag tinali umano'y walang silbi, na para bang alam din ni Kaloy ang sitwasyon. Pero hindi ko na yun naitanong gawa ng malamang ay naikwento ni Tatay Buning ang sitwasyon sa bahay. Sinabi ko noon na wala ding silbi kahit pakawalan pa dahil kagabi dinaanan lamang ng nilalang pero tulog na tulog yung asong yon. Tumawa naman si Tatay Buning kahit maglagay pa daw ng sandamakmak na aso sa paligid. Makakalapit pa rin ang aswang. Kahit pa pagwardya ng armado yon. Maliban na lamang umano sa katulad niya. Dahil ang albularyo umano, ito ang taong kinatatakutan ng mga aswang. Dagdag ng matanda, lagyan umano ng itim na tela ang bawat bintana. Kung may mga malaking telang itim ay mas maigi. Padamitin umano ng itim din na damit ang Nanay Gina. Gusto kong magtanong kung para saan. Pero nakakaramdam ako noon na hindi ipapaliwanag ni Tatay Buning. Kaya ayon, sinunod ko na lamang ang mga mungkahi niya. Pero habang nangyayari yon, ikinikwento ko sa kanya na noong gabing dumalaw ang nilalanga. Parang kubeta sa baho ang paligid. Dagdag ko pa, napakainit ng lugar. Tumango si Tatay Buning. Yun daw ay dahil sa aswang. Kapag may ganoon uli na mangyayari, ibig sabihin lamang ay may aswang na naman na umaaligid. Mga 9:00 noon, inaantok na ako at sina Tatay Buning at ang apo nitong si Kaloy nasa sala namin. Hindi nag-uusap ang dalawa. Makikitang nakikiramdam lamang ang mga ito. Nagpaalam pa ako noon kay Tatay Buning na matutulog na ako. Tumango lamang siya pero bago pa ako makahiga, bigla na lamang tumayo si Tatay Buning tapos ay marahang sinilip ang bintana. May binulong pa ito kay Kaloy. Nakita ko si Kaloy noon na marahang nagtungo sa kusina. Siyempre, alam ko nang may kakaiba, kaya naudlot ang plano kong pagtulog nun. Bumangon ako at sinuri ang nanay. Tulog ito at nakakumot ng itim. Talagang pinasuot ko si nanay ng itim lahat. Siguro ang ibang kulay lang sa kanyang damit yung panloob niya. Matapos kong bumangon, umusog ako patungo sa siwang ng amakan. Sumilip ako doon pero wala namang kakaiba. Yung aso, siyempre, tulog na gwardya ito. Sarpaluin. Hanggang sa sinilip ko naman si Kaloy sa kusina. Nakatungtong ito sa abuhan namin. Wari ba'y nakasilip doon sa bandang pawid. Kumakabog na ang dibdib ko. Kinuha ko ang itak noon na nasa gilid lang. Bumaba ako ng bahay at pasimpleng nagtanong kay Tatay Buning kung anong nangyayari. Ang sabi niya naman ng pabulong sa akin ay kumukulo na umano ang kanyang langis sa bulsa. Paparating na umano ang aswang. Hindi na ako nagsalita. Nagtungo ako sa kusina. Umupo ako sa baba ng lababo. Sakto lang kasi ang tabing doon at sumilip ako noon. Natitiyak ko na kung saan nakatuon ang atensyon nila Tatay Buning, doon ko din makikita ang nilalang. Naaninag ko naman ng konti kaso madilim sa unahan. Limitado kasi ang liwanag mula sa harap ng bahay namin. Nahaharangan ito ng beranda. Ilang saglit lang. Nagkahulan na mga aso sa malayo. Tapos ay naririnig ko ang iba dito na parabang binato at umiiyak. Maging ang sa kapitbahay ay kumahol na rin pero yung amin wala talaga. Hindi kumahol. Umasa pa ako sa aso pero wala ring silbi. Hanggang sa segundo lang ang namagitan. Dito na umalinsangan ng paligid. Tapos ay naririnig ko ang tunog na tila ba naiipit na biik nun.
pero nasa iba't ibang direksyon ito. Si Kaloy noon ay bigla na lamang lumundag sa gilid ko at tinungo si Tatay Buning. Sinundan ko naman yun ng tingin. Nakita ko si Kaloy na tila ba takot na takot ito. Tapos ay kinukumpas ang kamay na wari nagbibilang. Hanggang sa narinig ko kay Tatay Buning na 3 ang aswang na nasa labas. Napabitaw ako ng mabigat na salita noon at kaagad tumayo. Hinarangan ko ng bangko ang ilalim ng lababo. Kasya pa naman doon ang tao kung sakaling may pumasok. Ilang segundo pa. Eto na. Umalingasaw na ang mabahong amoy at wari ko pa. Mas pinalala ito dahil bukod sa maalinsangan, ay parang nasa ilong ko na lamang nanggagaling ang amoy na yon. Kahit saan ko ibaling ang ilong ko, hindi nawawala ang amoy na yon. Yung kaninang kampanting mukha naman ni Tatay Buning, napalitan ng pagkabalisa. Hanggang sa bigla na lamang nag-iiyak ang aso namin. Kasunod nito ang mga yabag ng paa sa labas ng bahay. Magkakasunod yon, kaya natitiyak akong hindi lang nag-iisa ang nilalang. Tama si Tatay Buning. Binunot na ni Kaloy ang itak hanggang sa may kumatok sa bahay. Narinig ko ang boses ng tatay ko at sinabing, buksan umano ang pintuan. Bubuksan ko sana pero pinigilan ako ni Tatay Buning. Nagising ang nanay ko noon at sumili pa sa sala. Paulit-ulit ang pagsambit na buksan umano ang pinto dahil dumating na umano si Tatay Roman. Pero, wag, aswang yan. Wag kayong maniniwala. Magaling manlil lang ang mga yan. Yung aso nyo nga napatahimik, di ba? Tao pa kaya na limitado ang pangdama. Hanggang sa lumakas ng lumakas ang pagkatok. Galit na ang boses ng tatay sa labas. Bigla na lamang itong sumigaw at ang narinig ko ay meron umanong aswang. Hindi ako nakatiis gawa ng parang si tatay talaga. Si Tatay Buning naman noon ay binuksan ang pintuan. Doon ay bumungad sa amin si tatay na may hawak na martilyo. Kaharap nito ang 3 nilalang na nakadapa sa lupa. Nakakatakot ang mga itsura. Pumasok ng bahay si tatay at sinara ang pinto. Panay bitaw nito ng mabigat na salita at ang sabi nito ay bakit ayaw siyang pabuksan. Pinaliwanag naman ni Tatay Buning kaya ayon. Kumalma ang tatay. Dumagdag naman ako noon. Sinabi kong kagabi pa ang aswang. Langhiya. Kaya pala. 3 pa. Gina, ayos ka lang ba? Mabuti at walang nangyari sa inyo kagabi. Bilib ako sa anak mong dalaga, Ramon. Mas matapang pa sa aso niyong nakatali dyan. Sino ba nagsabi sa'yo na maglagay ng aso? Di ba sabi ko naman mapanin lang yung mga yan? Sus Maria. Hindi na nagsalita pa ang tatay nun. Yung hawak kong itak ay kinuha nito. Tapos ay biglang lumabas ng bahay. Matapos makalabas ng bahay si tatay ay sinugod niya ang nilalang ng walang pag-aalinlangan. Sina Tatay Buning naman at Kaloy noon ay lumabas na rin. Sobrang tapang ng tatay. Galit na galit ito at patuloy na inuundayan ng pagtaga ang 3 nilalang na yon. Hanggang sa makarating sila sa bandang bakuran namin. Natisod pa si Kaloy noon dahil nataranta ito. Siyempre hindi ko din naatim ang sitwasyon. Lumabas na ako pero ang nanay ko noon ay hindi na magkamayaw sa kakaiyak. Nakakakilabot pala tingnan ng mga taong may hawak na itak. Bagamat inundayan ng tatay ng pagtaga ang mga aswang pero hindi nakakapatama ang tatay nun. Si Kaloy ay parang naging pabigat pa. Paano ba naman kasi? Hanggang amba lamang ito pero hindi tinutuloy. Kaya naman kamuntikan siyang masunggaban ng nilalang. Mabuti na lamang at nahila ni Tatay Buning.
Dumampot ako ng bato habang abala sa kakaatras sa mga nilalang. Binato ko ng binato. Ewan ko kung nakapatama ba. Basta noong ikatlong pagbato ko, si tatay ang dumaing nun. Parang si tatay pa ata ang tinamaan ko pero hindi naman ako pinansin nito. Hanggang sa nagpulasan na ang mga nilalang at tuluyan ng naglaho. Lumipat naman ako. Nakita kong may tumatagas na dugo sa ulo ng aking ama. Pero hindi ko naman siya nakitang sinunggaban ng aswang. Kaya yon, naisip kong baka sa ulo niya tumama ang bato. Nakakatuwa isipin pero totoo po. Tinamaan ko si tatay pero parang wala lamang ito sa kanya. Marahil sa taas lamang ng tensyon. Hindi ko na lamang sinabi na may dugo sa ulo niya. Nagtaka pa siya kung bakit siya may tama nun. Bumalik kami noon sa loob ng bahay. Si Tatay Buning ay napagalitan si Kaloy. Ang sabi ng matanda ay wag daw matatakot dahil kargado ang dala nilang itak. Kayabangan lamang umano ang umiiral kay Kaloy. Hindi naman ito kumibo pero namumutla ang mukha niya noon. Si nanay naman ay kumalma na. Nasa tabi ito ng tatay habang nakayakap. Ayon kay Tatay Buning, wag daw munang babalik sa trabaho si Tatay Ramon. Kahit papano, sa kalagitnaan ng pag-aasikna ng nilalang ay nasa bahay siya. Natuwa naman ako noon dahil nag-leave pala ang tatay. Nag-overtime lamang siya ng nag-overtime para pahintulutan. 3 araw ang liban ng aking ama noon. Hindi umuwi ang maglolo sa gabing yon hanggang sa kinabukasan, naroroon pa rin sila sa bahay. Malaki ang pasasalamat noon ni Tatay Ramon dahil kung hindi pa dahil kay Tatay Buning, malamang may nangyari na sa aming pamilya. Pero giniit ni Tatay Buning na ako daw dapat ang pasalamatan dahil mas matapang pa umano ako sa matanda. Mukhang manasay ang anak mo, Roman. Parang lalaki. Biro mo, nagpalawit na ng buhok yung aswang. Pero nanatiling kalmado yung anak mo. Kinabukasan pa ngay parang walang nangyari. Ayaw pa sabihin sa akin ang sitwasyon. Hindi naman sa ipinagmamayabang pero matapang talaga ako lalo na kapag naubos ang galit. Nagdidilim ang paningin ko at parang gusto ko makipagpatayan. Bata pa lamang ako ay ganun na ako. Hindi ako nagpapalupig sa mga lalaki. Nakikipagsuntukan ako at hanggang sa magkaungas-ungas na mukha. Nakapagtataka naman noon na ilang gabing dumaan pero hindi na bumisita ang mga hindi naming imbitadong bisita. Magpaganon pa man, kahit naubos na ang 3 araw na liban ng aking ama, hindi pa rin ito bumalik sa trabaho. Sina Tatay Buning naman at Kaloy ay naroroon lamang palagi sa bahay. Hanggang sa may umugong na balita noon na may patay umano na natagpuan malapit sa ilog. Malapit ito sa bahay ng kumpare ng tatay na si Jomar. Pinagkaguluhan ito ng mga tao. Kagad kaming pumunta doon at doon ay nakita namin ang labi. Gulat na gulat kami noon dahil ang labing yon ay asawa ni Mang Jomar. May malaking sugat ito sa gilid at pinamumugaran ito ng napakaraming uod. Sobrang nakakarimarim. Kulay ubi na ang katawan at sumambulang sa akin ang napakalansang amoy. Malansa pala ang amoy ng nabubulok na tao. Ibang-iba ito kumpara sa hayop. Dito banda sa kaliwa ng tiyan, labas ang bituka na kulay itim na. At may nakalagay pang mga durog na dahon na wari ba'y sinubukan itong gamutin. Ang sugat na yon ay hindi naman makitaan na galing sa mabangis na hayop o aswang. Pahaba ito, na wari ba'y tinamaan ng matalim na bagay. Nakita kong kinalabit ni Tatay Buning si Tatay Roman. Tapos ay hinudyatan ako ng matanda. Si Kaloy noon ay hindi tinawag. Sumunod kami ng Tatay Roman sa albularyong si Tatay Buning. Patungo kami noon sa bahay ng kumpare ng tatay ko. Nasa tawid lamang ito ng ilog. Pero habang papalapit kami doon, pansin kong tila walang tao ang bahay na yon.
Roman, ang nakakainuman mo at nakagisnang barkada, kung hindi ako nagkakamali, itong aswang sa lugar natin. Yung asawa ni Jomar, ito yung tinamaan ng itak ni Mila. Tingnan mo, wala man lang katao-tao dito. Halatang nagsilikas at yung nakabuno natin kagabi. Mga anak yun ni Jomar. Dalawa yon. Yung isa, si Jomar na mismo yon. Napakunot ako noon at kaagad kong sinipat yung mga taong nakapalibot sa labi. Wala nga doon si Mang Jomar maging ang mga anak nitong mga lalaki. Napaka-imposible naman, wika ko sa isip ko. Huwag naman kayo magbiro ng ganyan, Buning. Tingin mo nagbibiro ako, Roman. Tingnan mo kung may tao dyan. Ang galing ng mga aswang na to. At kung hindi din ako nagkakamali, Roman, naging madali lang para sa kumpare mo ang pagpasok sa lugar nyo. Biro mo, nilagyan ko pa nga ng mga pangontra. Malamang ay nauna nang maglagay ng markang aswang kaya ayon. Kahit aso nyo hindi makapalag. Tugon ng matanda. Si Tatay Ramon ay sinilip ang bahay. Ako din sa pagkakataong yun ay sumilip na rin ako at hindi ko alam kung bakit umakyat ako noon. Dala siguro ng kuryosidad. Walang tao. Nakita kong nagkalat ang mga kagamitan sa loob pero ang baho nun. May kung anong likido ang mga sahig na animoy langis itong pinutakte ng mga langgam at langaw. Pamilyar sa akin ang bahong yon. Kaya kaagad kong napagtanto na totoo ang sinasabi ni Tatay Buning. Sinabi ko na ang baho na amoy ko sa bahay na yon. Ito din ang baho na naamoy ko sa bahay namin. Sumingit naman si Tatay Buning na siyang labis kong ikinagulat. Ayon sa kanya, marahil ay ilang beses na umanong nakapangbiktima ang pamilya nila Jomar sa pamilya namin. Ang pagkalaglag umano ng bata sa sinapupunan ng nanay sa maraming pagkakataon. Sanhi ito ng mga aswang. Maaring walang sakit sa matres ang nanay ko. Imposible naman daw yon. Ilang beses kasing nagbuntis pero nakunan lamang kaya napakalaki ang posibilidad na dahil ito sa pamilya nila Jomar. Lalo't talagang sanggang dikit daw ito ni tatay. Kapag napapauwi ang tatay, ang laging kainuman nito ay si Mang Jomar lang. Minsan ay doon pa ito nakakatulog sa bahay namin. Kaya daw parang nang abuso ito dahil walang-wala lamang kami nun. Si Tatay Ramon ay hindi agad nakapagsalita. Wari ba'y nadismaya ito? Biglang sumimangot ang muka at sinuntok ang dingding ng bahay. Maya-maya pa'y nagbitaw ito ng mabibigat na salita. Ang sabi, traidor itong si Jomar. Buti nga daw sa kanila dahil napatay ko ang asawa ni Mang Jomar pero hindi umano titigil si tatay nun. Tutugisin niya umano ito. Papatay niya ang buong pamilya. Ang sabi naman ni Tatay Buning ay hindi matutugis agad-agad ang mga ganong nilalang. Mabuti pat unahin na lamang daw ang sariling pamilya. Namatayan ng mga aswang at malaki ang posibilidad na gaganti ang mga yon. Naghahanap lamang ng pagkakataon kung kailan malilingat kami. Ang hindi pagbisita ng mga aswang na mga sumunod na agabi ay hindi ibig sabihin nalulubayan na kami. Naiintindihan ko si Tatay Ramon sa galit niya. Maging ako noon ay abot langit ang galit ko nang mapagtanto ko ang lahat. Naawa ko sa nanay ko at lalong naawa ko sa mga kapatid kong nalaglag at aswang ang dahilan. Pero mas maiintindihan ko si Tatay Buning. Napag-isip-isip ko noon na baka lumala pang sitwasyon. Nagmungkahi si Tatay Buning na walang makakaalam nito, maliban na lamang sa amin. Para malaya kaming kumilos. Gawa ng kapag may nakaalam umano, ay maaaring magdulot pa ito ng gulo. Kaya yon, sumang-ayon si tatay. Umuwi kami at dahil sa galit ng tatay noon, dinaanan niya ang labi ng asawa ni Jomar. Dinuraan niya ito.
Maraming nagtaka kung bakit. May ilan pang nagalit. Si Tatay Buning ay kaagad nagdahilan. Sinabi na lamang ng matanda na baka umano inaswang ang labi at siya ang nagsabi na duraan nito para isumpa ang nilalang. Matapos makalayo ay ganoon na lamang ang pagkainis ni Tatay Buning. Bakit daw dinuraan pa ang labi nun? Mabuti na lamang daw ay parang naniwala naman sa kanya mga tao. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Kahit patay na yun, parang gusto ko pang tadtarin eh. Wika ni Tatay. Hindi ko may pagkakaila na tama at namana ko nga ang ugali ko kay Tatay nun. Inbang sa sobrang galit ay gusto nang makipagpatayan. Nang makarating kami sa bahay ay ganoon pa rin ang Tatay. Galit pero hindi niya naman sinabi sa nanay ang dahilan. Hindi umalis si Tatay Buning. Hindi niya tinantanan si Tatay hanggat hindi kumakalma. Hanggang sa sinabi ni Tatay Buning na lumikas na lamang daw kami sa lugar pansamantala. Hanggang sa maraos na ang kapatid ko at saka pa lamang kami bumalik. Ang bata daw kasi sa sinapupunan ng nanay ay posibleng namarkahan. May mga marka din umano sa bahay. Pero iba ang minamarka ng aswang sa mga sanggol sa sinapupunan. Talagang punteriya ng mga ito ang bata at hindi nito alintana ang sitwasyon. Kahit pa may makakakitang ibang tao, kung nakatalaga napapatay na nila ang sanggol, itutuloy talaga nila yon. Kaagad akong napapaisip noon na lahat ng mga sinabi ni Tatay Buning totoo. Bakit? Tama naman siya. Mantakin nyo noong gabing inaswang ang nanay ay naroon ako. At natitiyak kong alam ng aswang na binabantayan ko ang nanay pero pinagpatuloy pa rin ito ang balak gawin. Kung hindi ko lang siguro nasaksak yon ay magkakaroon ng pagbubuno. Diba? Hindi niyo ba naisip yon? Imposible namang ipagpapatuloy pa ng aswang ang balak niya na naroroon naman ako, diba? Pero pinagpatuloy niya pa rin. At yan ang dahilan kung bakit ako naniniwala kay Tatay Buning. Walang pake ang aswang. Mabuti na lamang at pumayag ang tatay na waribay na himasmasan ito at naging malumanay na ang boses nun. Kinabukasan ay lumuwas kami ng bayan. Naganap ang tatay ng mauupahan naming bahay. Dumaan kami sa matinding kawalan noon. Hindi biro na ang kagaya naming naghihikaos na nga. Gagastos pa para lamang malagay sa ligtas ang pamilya. Pero tiniis namin yon. Tumulong na rin ako kay Tatay. Kahit papaano'y may dagdag kita. Nagtinda ako noon ng mga nilagang saging at nilalako ko ito. Hanggang sa mga anak na ang nanay at doon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Lalo na nang makita ko ang kapatid kong lalaki na malusog. Tuwang-tuwa ang pamilya namin sa kabila ng pinagdaanan. 2 buwan lamang ang nakalipas ay bumalik na kami sa dati naming bahay. Bantay sarado pala ni Tatay Buning ang bahay namin noon. Mabuti na lamang umano at lumikas kami dahil ilang araw lamang ang lumipas. May bumisita na naman. Para umano itong mga bubuyog na nagpapaikot-ikot sa damit ng nanay ko. Ito yung pinaghubaran niya bago pa kami lumikas. Hiniram yon ni Tatay Buning at nilagay sa likod ng bahay. Nagtanong naman si Tatay kung babalik pa ba ang mga aswang. Ayon naman kay Tatay Buning ay mukhang hindi na dahil kinompronta daw ito ni Tatay Buning at binigkas ang pangalang Jomar. Sabay-sabing traidor ito. Nagpulasan umano ang mga aswang at hindi na niya namataan pa mula noon. Nagpasalamat naman sa albularyo ang aking ama. Inabutan pa ito ng salapi ni Tatay pero sinabihan lamang ang tatay na naloloko na. Hindi daw naisip nito na inaanak ako ni Tatay Buning. Napatawa naman ako noon gawa nang doon ko palang kasi nalaman na inaanak pala ako ni Tatay Buning noon. Wala kasing sumisipot tuwing Pasko. Gusto ko namang banatan ng matanda ng kutsa pero pinili kong tumahipik. Sapat na yung pagtatanggol niya sa amin bilang pagmamalasakit. Ang masasabi ko lang,
Unang-una ay huwag huhusga kaagad ng tao. Huwag bintang ng bintang, katulad na lang ng nasa kwento. Napagkamalang aswang ang mga bagong salta, pero hindi pala. Kung sino pa ang malapit sa aking ama ay yun pala ang nilalang o yung mga hindi maganda ang iniisip o pinaplano. Mantakin nyo na ganyan katalino ang mga ganong nilalang. Ginagamit ang presensya ng iba upang ikubli ang kanilang tunay na pagkatao. Malamang sa malamang, ang nagpakalat din ng balita ay walang iba kung hindi ang pamilya nila Mang Jomar. Ikalawa, huwag ding kumpiyansa kapag usaping buntis na, lalo't miyembro ito ng pamilya nyo at paulit-ulit na nakukunan. Posibleng aswang ang dahilan. Ipakonsulta sa 2 uri ng doktor. Doktor na profesional sa medikal na paraan at doktor na albularyo. Ikatlo ay huwag kayong pangunahan ng takot dahil ang pagkatakot, ito lamang ang mag-uudyok sa mas delikadong sitwasyon. Idagdag ko na rin ang paniniwalang dila ang ginagamit ng aswang para makapamiktima ng buntis. Hindi lamang dila kung hindi buhok. Kitang-kita ko sa mga mata ko ang nangyari nun. Maging yung mga kwento-kwentong kapag malakas umano ang huni, nasa malayo, at kapag mahina ay nasa malapit. Huwag kayong maniwala dyan. Kapag may pahiwatig o pagpaparamdam, nariyan na yan sa paligid. Siguro ang nagkakapareha lamang ay amoy, dahil mabaho talaga sila. Tsaka napakaalinsangan kapag nasa malapit sila nun. Parang uulan sa mahabang taginit. Kaya dapat ay alerto ka agad. Ang mabisa umano kapag may aswang ay takutin. Bantaan at sabihang pupuntahan sa kanila kinabukasan o hindi naman kaya ibubunyag ang kanilang pagkatao. Nako, kapag narinig yan ng aswang, ilang saglit lamang ay wala na yan sa paligid ng bahay. Pwede ding gulong ayon kay Tatay Buning pero makakahanap ka ba kaagad nun? Lalo kapag nasa akto na wala talaga daw ibang gagawin kung hindi tapangan ng sarili. Harapin at huwag iparamdam sa aswang na natatakot ka sa kanila. Dahil kapag nangyari yun ay tatawanan ka ng mga ganito at magiging madali para sa kanila ang makapambiktima. Tandaan nyo, ang bahay na may pinakapayapang paligid, ito ang pinupuntirya ng mga aswang. Magkakamayaw na lamang sa kakakahol ng mga aso sa kapitbahay. Pero yung mga alaga natin, tulog lang. Bantayan nyo lagi ang ganitong sitwasyon. Dahil ilang saglit lamang ay kung ano-ano ng huni ang maririnig mo sa paligid.